Pagpalawan natin ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. So the title of our sermon today is Overflow. Sa title pa lang, nakaka-excite na. Overflow. Ano sa Tagalog na overflow? Nag-uumapaw. Nag-uumapaw. Overflow. Wow. Diba? Isa ito sa mga bagay na gusto nating maranasan, diba? Overflow of blessing, overflow of joy, overflow of happiness, diba? Overflow of favors. Sino ang gusto magkaroon ng overflow sa buhay nila? Ang blessing. Of course, lahat tayo, diba? So, now, yung background, dito pong Isaiah 54, 1-8, the background is the Israelites were exiled into Babylon. So, nasa Babylonia sila, tapos, syempre, wala sila sa sarili nilang bayan. Malungkot sila. At marami sa kanila ang namatay, nagkamatayan, yung mga magulang, mga anak, mga asawa, kasi nga, in-invade sila ng Babylon. Ang Babylon is the modern day, anong modern day Babylon? Iraq, di ba? Iraq. So, the modern day Babylon, yung Iraq. So, in-invade sila ng Babylon, ang hari nito, si Nebuchadnezzar. So, kaya malungkot na malungkot sila. Kaya lang, ang Panginoon ay naawa sa kanila. Ito pong Isaiah chapter 40 hanggang chapter 66, ito po ay prophecy sa Israel na kung paano ang Diyos ay binigyan sila ng kasiyahan, ng promise na magkakaroon ng pagbabago at bibigyan sila ng pag-asa ng Panginoon na maibalik sila sa Jerusalem. Now, let us go to the study of the word. So sa verse 1, makita po natin dito yung overflow of praise. Basahin natin sa wikang Tagalog. Umawit ka, Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak. Sumigaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas mga anak. Magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. So, ibig sabihin, sabi dito, umawit ka, Jerusalem, and then sumigaw ka sa galak. So, ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon na mangyari dito talagang yung powerful praise. The power of praise. Talagang sumigaw kayo sa galak, sumigaw kayo sa kasiyahan. You sing. Ikaw na hindi nagkakaanak. Parang tinan niyo yung prophecy dito, no? Na kahit na, ibig sabihin ng babaeng hindi magkaanak, ito yung kalagayan ng Israel dahil sila nga ay barren. Pag sinabing barren, hindi magkaanak, tuyo, ito ay simbolo ng kawalan ng pag-asa, kawalan ng pagpapala, kawalan ng kasariwaan. Kumbaga, nung panahon na yon, di ba, yung mga babaeng balo, alam niyo sa Israel, kapag yung mga babaeng baog, ito po ay simbolo ng hindi pagpapala ng Diyos. Kawalan ng pagpapala. So kapag yung mga babaeng baog, simbolo ng kawalan ng pagpapala sa lumang tipan. Hindi sa panahon natin ngayon, nung lumang tipan. At maaari dahil nung bagong tipan, ganun din. So, kaya inahalin tulad yung Israel sa babaeng baog. Kaya lang, sabi dito, ikaw na babaeng baog, umawit ka sa galak. Yung hindi pa nakakaranas mga anak. Dahil sabi dito, magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa. Ang sabi ni Yahweh. So, tingnan niyo yung prophecy, no? Ibig sabihin, kayo na mga hindi nagkakaanak na mga Israelita na kayo na kakaunti na lang kayo ay nasa kalagayan ng kalungkutan, umawit kayo ng may kagalakan. Now, why sing when barren? Bakit? Bakit daw? Una, it's because God's plan will come true. Yung plano ng Diyos sa inyo ay matutupad. So you sing, even though right now you are barren, even though right now you are in the condition of discouragement, you sing. Sing with all of your heart.
Umawit kayo ng may galak. Rejoice, ang sabi doon. Why? It's because God's plan will come true. Pangalawa, it is not just a song of hope, but a song of faith. Trusting that God's prophecy will come true. So, ibig sabihin, pag umawit ka, even though you are in the condition of barrenness, kahit sa palagay mo, ikaw nasa panahon ka ng kasalatan, o sa panahon na hindi mo nararanasan yung kasaganaan, umawit ka dahil ito ay awit ng pananampalataya. Naunawaan natin. Hindi lang ito awit ng pag-asa, kundi ito ay awit ng pananampalataya na nagtitiwala ka na yung propesiya o yung pangako ng Diyos ay matutupad. Yun ang gustong ituro ng Panginoon sa Israel. Kahit na nasa ganyang kalagayan kayo, na hindi nyo nararanasan yung pagpapala, you are in exile, nasa Babylon kayo, namatayan kayo ng asawa, ng anak, ng magulang, dahil in-invade kayo ng Babylon, umawit pa rin kayo. You sing, you rejoice. Why? Because my promise to you will come true. The prophecy will come true. It is a song of faith that He will bring His people back into Jerusalem. Yun ang pangako ng Panginoon. Ibabalik ko kayo sa Israel. Ibabalik ko kayo sa Jerusalem. So in application, worship is a weapon of faith used during a trial, not just a response after the trial ends. There is power in praise. So praise is exalting God in your life by faith. Okay, ulitin ko ha. Worship is a weapon of faith. Naunawaan natin. Ang worship, yung pagsamba, ito ay armas ng pananampalataya sa panahon ng problema, sa panahon ng pagsubok. Okay? Ang problema kasi sa atin, di ba, the tendency is, what we usually do, kapag ikaw ay nasa panahon ka ng pagsubok, hindi parang ang lungkot mo, di ba? Parang ang pakiramdam mo, pinagsakluban ka ng langit at lupa, wala nang pag-asa, wala nang mangyayari, iniisip mo lahat ng mga negative na pwede mangyari, 10 different endings na puro negative. Yun ang nasa isip mo, di ba? Parang, parang wala na. You are so discouraged. You are full of discouragement, depression, disillusion. Naintindihan nyo? Kaya ang sabi ng Panginoon, kontrahin nyo yan. Kontrahin nyo yung mga negative thoughts na yan, kontrahin niyo yung mga bagay na mga hindi gandang bagay na naiisip ninyo, na nai-imagine ninyo. How to counter that? It is by praising the Lord. Naunawaan natin. You praise God. Purihin mo ang Panginoon. Umawit ka sa Panginoon. Kasi ang gusto ng demonyo, wasakin ka, papunuin ka ng negative thoughts. Kasi nga yung kalagayan mo, parang hindi mo nararanasan yung blessing ng Panginoon. Ang gusto ng demonyo, maranasan mo, talagang mapuno ka ng kalungkutan. Hanggang sa mag-give up ka na. Hintayin mo na lang yung kamatayan mo. Naintindihan natin. Kaya sabi ng Panginoon, you praise, you rejoice, because there is power in praise. Because praise is exalting God in your life by faith. Now, alam niyo, meron akong paboritong kwento dito sa Bible. Yung kwento ni Jehoshaphat, the king of Judah. Kasi nahati ang Israel, di ba, sa dalawa, north and south. Now, yung northern kingdom, 10 bayan ng Israel, so 10 lahi ng Israel yung napunta sa northern kingdom. Sa Judah, 2 kingdoms lang, no? 2 lang. So maliit lang yung Judah. Kaya lang, in 2 Chronicles, chapter 20, verse 20, ay merong 3 bayan, 3 bansa na lalaban, na susugurin yung Judah. Tingnan, basahin ko ikalawang Kronika, kapitulo 20, talatang 1. Sabi ito, dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita at ilang Meyonita si Jehoshaphat.
Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazason Tamar na tinatawag na ding Engedi. Verse 3, nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. So, siyempre, ikaw ba naman lulusubin ka ng 3 bansa? Ibig sabihin, times 3, kung ang army mo, sabihin natin, 10,000, 20,000, tingnan, ang lulusob sa'yo, nasa 50 to 60,000. Naintindihan nyo? Talagang, legit, yung worry ni Jehoshaphat, mauubos sila. Ma-annihilate ba? Mamamatay silang lahat. Kaya ang ginawa dito ni Jehoshaphat sa verse 3, na bahala si Jehoshaphat, humingi siya ng patnubay kay Yahweh, iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. Nagtipon-tipon ang buong Huda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buwat sa iba't ibang lungsod. So yun ang ginawa ni King Jehoshaphat. Pinatawag niya lahat ng citizens ng Judah mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Ang sabi niya, nag-declare siya ng fasting. Buong araw, they fasted and prayed. They fasted and prayed and worshiped God for 1 day. Hanggang sa may nag-prophesy na huwag kang mabahala, Jehoshaphat, because the battle is the Lord's. Ang labang ito ay laban ng Diyos. Hindi mo laban ito. Naunawaan ninyo? So, lumakas yung loob ni Jehoshaphat. At nung kinabukasan, ang ginawa ni Jehoshaphat, yung mga singers, yung mga Levites, yun yung nasa unahan ng mga sundalo niya. Ang sabi ni Jehoshaphat, okay, ang gawin natin, purihin niyo ang Panginoon. Talagang they praise the Lord the loudest that they can. So, talagang yung pinakamalakas na pagpupuri ang ginawa nila sa Panginoon. And look at what happened. Tingnan niyo yung verse na, look sa 20:22. Now when they began to sing and praise the Lord, set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir who had come against Judah, and they were defeated. Nakita ninyo, nung nag-worship sila, ang ginawa ng Panginoon, habang nag-worship sila, habang nagpe-praise sila sa Panginoon, pinupuri nila ang Panginoon, yung mga gumawa ang Diyos doon sa mga Moabita, mga Ammonita, mga Meonita, mga Demonyita. So, sila mismo nag-away-away, sila mismo nagsaksakan. Ang ganda nitong kwento to eh. Sila mismo nagsaksakan, nagpatayan. Habang nagpupuri itong mga Israel, itong mga taga-Juda, yung mga kalaban nila nagpapatayan. Ano ibig sabihin nito? Kapag tayo pinupuri natin ng Panginoon, yung mga problema natin, isa-isang bumabagsak. Naintindihan niyo ba? Because there is power in praise. Praise will defeat your enemies. I am not saying na sa Bible ay lahat ng gano'n, nagpuri lang sila at wala na silang ginawa, hindi na sila nakipaglaban. Hindi. May mga pagkakataon na sinasabi sa atin ng Diyos, purihin mo ako. Para hindi ka matalo. Kasi kapag hindi mo ako pinuri, matatalo ka ng sarili mong negative thoughts. Naintindihan niyo ba? So, akong ginagawa ko kapag halimbawa napupuno ako ng negative thoughts, napupuno ako, nadidepress ako, I listen to worship songs. I do not listen to love songs. I listen to worship songs. And then I praised God. I worship God. At doon unti-unti, nawawala yung aking depression, aking discouragement. Now, pangalawa, the overflow of provision. So verses 2 and 3, basahin natin.
Gumawa ka ng mas malaking tolda, palaparin mo ang kortina niyon, huwag mong lagyan ng hangganan ng dakong iyon. Pahabain mo ang mga tali, ibaon mo ng malalim ang mga pantulos, verse 3, sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig. Aangkinin ng inyong lahi ang ibang mga bansa at pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. So tingnan niyo, ang ganda nung pagkakasulat nung Isaiah 54:1-8, sinimulan sa praise. Sinimulan sa overflow of praise. And then, sinabi ng Panginoon, nung nagpe-praise na sila, ito ang sinabi ng Panginoon, gumawa kayo ng tolda. So ito, syempre, prophetic ito. Hindi naman literal na gumawa sila ng tolda. Pero prophetically, symbolically, the Lord was telling them na gumawa kayo ng tolda, palaparin ninyo, enlarge your tent, no? Ang sabi ng Panginoon. Sa wikang Ingles, no, basahin natin sa wikang Ingles, mas maganda, verses 2 and 3. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. Verse 3. For you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. So, apat yung action words na gustong ipagawa ng Panginoon sa kanila. Makita niyo ang linaw sa wika Ingles, sa Bible, kasi Tagalog kasi medyo mababaw. Una, enlarge the place of your tent. Pangalawa, stretch your tent curtains wide. Pangatlo, lengthen your cords. Pang-apat, strengthen your stakes. May mga ibig sabihin yan. Anong ibig sabihin yan? Una, enlarge the place of your tent. It is a call to expand their vision and perspective. Enlarge, palawakin ninyo yung inyong pananaw. Palawakin ninyo yung vision ninyo. Stop thinking small. Tigilan nyo yung mga maliliit na pag-iisip. Prepare for the abundance God has promised even during seasons of barrenness or disappointment. So, personally, yung i-apply natin ito, sinasabi sa iyo ng Panginoon, tigilan mo yung maliit na pag-iisip mo. Tigilan mo yung pananaw mo na maliit, na within the four corners of your room or within the four corners of your house. Ang gusto ng Panginoon, lawakan mo yung pag-iisip mo. Naintindihan ninyo? Lumabas ka sa bahay mo. Yung pag-iisip mo, lawakan mo. Because God wants you a bigger vision for yourself. May malaking plano ang Diyos sa buhay mo. That's why, enlarge the place of your tent. Pangalawa, stretch out the curtains. So, this represents increasing their capacity to receive. So, ibig sabihin, lakihan mo yung kapasidad mo na mag-receive. Naintindihan natin. Pull the fabric to its limits. So, believers are encouraged to step out of their comfort zones and allow God to stretch their faith, patience, and influence. So, ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon dito, lawakan mo yung capacity mo to receive. Kung ang lalagyan mo ay isang baso, itapon mo yung baso na yan. Kumuha ka ng balde na malaki. Alam mo yung balde na mga kulay blue na malalaki? Yun ang gusto ng Panginoon. Kunin mo yan. Dahil ganyang kalaki ang ibibigay ko sa iyo. Hindi kasi liit ng baso. So, stretch your capacity. Ang sabi doon, don't hold back. Huwag mong lagyan ng limitasyon. Yun ang sabi ng Bible. Don't hold back. Stretch your curtains. Don't hold back. God wants you to stretch your faith, your patience, your influence, your capacity to receive the blessing of God. Halimbawa, sabihin natin, kasing laki pala ng napakaraming balang ibibigay sa iyo ni Lord kasi laki ng drum ng tubig. Ang lalagyan mo lang baso. So, paano mangyayari yun? Hindi masasayang yung blessing ng Diyos. Pangatlo, lengthen your cords. Ibig sabihin yan, to support a larger tent, the ropes must reach further.
So this refers to outreach and evangelism into many nations. Sinasabi ng Panginoon dito sa mga Israelites, pagpapalain ko kayo, ibabalik ko kayo sa Israel, pero hindi lang kayo. Maraming mga bansa na nakapaligid sa inyo ang pupunta sa Israel at kayo ang gagamitin ng Diyos para itong mga taga-ibang bansang ito ay sambahin ako, makilala ako at purihin ako. Yun ang gustong ibig sabihin to, lengthen your cords. Lawakan ninyo, habaan ninyo yung mga pisi, yung mga panali ng inyong tent. Na ang gusto ng Panginoon, lawakan mo yung panali mo. Kasi gagamitin ka ng Diyos para yung ibang mga tao ay mapagpala sa buhay mo. Naintindihan natin. You will be used by God to bless other people. So lengthen your cords. Pang-apat, strengthen your stakes. Tibayan mo yung tulos. Kasi nga, malawak yung pinapagawang tent ng Panginoon sa kanila. So, kailangan, para masuportahan yung malawak na tent na yan, kailangan yung tulos matibay. Naintindihan natin. So, ito, hindi ito literal na pinapagawa ni Lord. Pinapaisip sa kanila ng Panginoon, kumbaga, symbolically, lawakan ninyo yung pag-iisip ninyo. Lawakan ninyo yung pananampalataya ninyo. Itong strengthen your stakes, tibayan ninyo yung inyong pananampalataya. Palalimin nyo yung pananampalataya ninyo so that when other people will come, of course, maraming mga challenges yan. Kasi many people will come to you so that they will be blessed through you. Kaya lang, there will be challenges na kasama yan. So, para hindi ka ma-overcome ng mga challenges, tibayan mo yung faith mo. Tibayan mo yung tulos. Naintindihan niyo ba? So, this is a call for spiritual depth and stability. As a tent grows wider, its anchors must go deeper into the ground. This symbolizes God grounding oneself in the Word of God, prayer and character to ensure that expansion does not lead to a collapse. So, ibig sabihin, tibayan mo yung iyong sarili sa salita ng Diyos. Ground yourself in the Word of God so that you will not be overcome by the many challenges, by the trials and troubles and temptations that will come to you. You strengthen yourself in the Word of God. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Are you listening? Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Tibayan mo. Tibayan mo yung sarili mo, salita ng Diyos. In prayer, manalangin ka, matuto kang manalangin, matuto kang mag-prayer and fasting. Sa atin po, every Friday is fasting day. Hindi ko na ina-announce yan kasi since the time that we started, way back 25 years ago, it has been our practice that every Friday is fasting day. Okay, Friday starts with F, fasting starts with F, Friday, fasting day. Hindi ko na kailangang i-announce yan. Dapat ginagawa mo na yan. Maging bahagi na ng buhay mo yan. That Friday is fasting day. Friday is fasting and prayer day. Tibayan mo yung sarili mo sa pananalangin. Naunawaan natin. How many of you are praying at least 15 solid minutes a day? Kung meron kang time mag-Facebook, may time ka mag-Netflix, may time ka na manood ng TV, may time ka na gumawa ng mga gawaing bahay, dapat meron ka ring time at least 15 minutes a day, solid 15 minutes a day to pray. Naintindihan niyo ba? Manalangin ka. Isulat mo yung mga prayer list mo. Manalangin ka. Lumuhod ka sa Panginoon kung kinakailangan. Naintindihan ba natin? You ground yourself, you solidify yourself through the Word of God and prayer. So, tingnan ninyo itong nangyari dito sa Acts chapter 2. Ang sabi sa Acts chapter 2:41, basahin nga natin. Then they gladly received this word, were baptized.
And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Can you imagine? 3,000 in one day? So, yung prophecy dito na ginawa ng Panginoon sa Israelites, hindi lang ito natapos sa Old Testament, nag-transcend sa New Testament. So, 3,000 got saved in one day. Pero alam niyo, bago nangyari ang 3,000 na nabaptize in one day, 120 of the disciples of the Lord, they were praying in the upper room for almost 14 days. Marathon prayer yon. Acts chapter 1, basahin po ninyo. Nagpe-pray sila doon sa upper room, 120 sila. They were praying and fasting for 14 days. They were solidifying themselves. They were preparing themselves. Kaya pala pinagpa-fasting sila ng Panginoon, pinag-pray sila ng Panginoon for 14 days sa Acts chapter 1, kasi doon sa Acts chapter 2, 3,000 will be baptized. So, kailangan nilang maging ready. 120, kailangan maging ready sa 3,000. Naintindihan niyo ba? And then, tingnan natin sa Acts chapter 4, verse 4. Hindi lang 3,000. Basahin natin. But many who heard the message believed, so the number of men who believed grew to about 5,000. Tingnan ninyo. Kung sa Acts chapter 2, 41, 3,000, dito naman sa Acts chapter 4, verse 4, 5,000 naman ang nadagdag. Nakita ninyo? Sa talagang sabi, na nangyayari yung sabi ng Panginoon, enlarge your tent, enlarge your place, because many will come to you. And then pangatlo, the overflow of protection. Basahin nga natin, verse 4 hanggang verse 8. Huwag kang matakot o panghinaan man ng loob, sapagkat hindi ka na mapapahiya. Malilimot mo na ang kahihiyang dinanas mo nung iyong kabataan. Hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang byuda, sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo. Ang pangalan niya ay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel. Kung tawagin siya ay Diyos ng buong sanlibutan. Verse 6, Israel, ang katulad mo'y asawang iniwan at ngayon nagdurusa. Isang babaeng maagang nag-asawa at pagkatapos ay itinakwil. Ngunit, pinababalik ka ngayon ni Yahweh at sa iyo sinasabi, sandaling panahon kitang iniwanan. Ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalingain. Sa tindi ng aking galit, sandali akong lumayo sa iyo. Ngunit dadara mo sa iyo ang aking kahabagan sa pamagitan ng pag-ibig na wagas. Iyan ang sabi ni Yahweh na magliligtas sa iyo. Okay? Basahin po natin sa wika English para mas maintindihan natin. Do not be afraid, you will not suffer shame. Do not fear disgrace, you will not be humiliated. You will forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widowhood. For your Maker is your husband. The Lord Almighty is His name. The Holy One of Israel is your Redeemer. He is called the God of all the earth. The Lord will call you back as if you were a wife deserted and distressed in spirit. A wife who married young, only to be rejected, says your God. For a brief moment I abandoned you, but with deep compassion I will bring you back. In a surge of anger I hid my face from you for a moment. But with everlasting kindness, I will have compassion on you, says the Lord, your Redeemer. So tingnan po ninyo, no? Talaga, ang ganda ng pangako ng Diyos dito sa third part, na overflow of protection. Na kakalingain kita, ang sabi ng Panginoon, hindi ka na mapapahiya. Akong I will be your husband. I will be your Redeemer. Yun ang sabi ng Panginoon. The overflow of protection. So, there were three types of pain or trial na naranasan ng Israel na nakalagay dito. Una, they were like a deserted wife. So, ibig sabihin, the loss of protection. Wala silang protection kasi nga they were exiled in Babylon. Pangalawa, distressed spirit. Ibig sabihin, yung kanilang mga espiritu ay bagsak.
Hindi lang sila parang mga asawang iniwan, mga babae na iniwan ng asawang lalaki, kung hindi ang mga espiritu nila ay bagsak. Lack of courage. Pangatlo, despised young wife. Parang mga batang babae na nag-asawa na nireject ng kanilang mga asawang lalaki. Pakiramdam nila, wala silang kwenta. Lack of worth. Pero ang sabi ng Panginoon sa verse 8, but with everlasting kindness, I will have compassion on you. Yun ang sabi ng Panginoon. For a moment, ang sabi sa verse 7, for a brief moment, I abandoned you. Sa sandaling panahon, pinabayaan ko kayo. Sa maikling panahon, pinabayaan ko kayo. But with deep compassion, dahil sa aking malalim na pagpapahalaga at kahabagan sa inyo, ibabalik ko kayong muli. Yun ang sabi ng Panginoon, with everlasting kindness, I will have compassion on you. Yun ang pangako ng Panginoon. So, in application, when you are in crisis, it feels like an eternal torture. Di ba? Kapag halimbawa, nasa kalagayan ka na mabigat yung problema mo, mabigat yung pagsubok na pinagdaanan mo, kagaya namin, alam niyo naman yung pinagdaanan namin pagsubok ng si Pastor Malu ay na ICU 22 days. Grabe yung pagsubok na nangyari sa amin itong June of this 2025. 22 days, nakikipaglaban tayo sa panalangin. Si Pastor Malu nasa ICU, ang bigat-bigat ng kalooban namin ni David, para bang sasabog ako, parang sasabog na yung dibdib ko. Ting papasok ako ng ICU, yung BP ko tumataas 200, kaya sabi ng doktor, wag na kayong pumasok sa ICU kasi delikado. 200 over 100 ang BP ninyo. So, nung mga panahon na yon, parang hindi mo na alam kung saan ka huhugot ng lakas. Pero salamat na lang dahil andyan ang Panginoon. Siya yung nagpalakas sa akin, sa amin ni David, hanggang sa kinuha na nga ng Panginoon si Pastor Malu after 22 days, namatay din. At grabe yung pinagdaanan namin na pagsubok. Grabe yung grief and discouragement, yung emotional turmoil na naranasan ko talaga. Talagang matindi yung nangyari. Parang sinabi ko nga sa inyo, dumating ako sa puntong parang gusto ko nang sumunod kay Pastor Malu. Ang nakapagpabago lang at nakapagpabalik lang sa akin sa katinuan, yung church, saka si David. Kaya sabi ko, Lord, pahabain mo pa yung buhay ko. Pero pakiramdam ko, parang anytime. Parang mamamatay na din ako. Pero salamat sa Panginoon, because of His grace and mercy, andito ako ngayon, nakatayo sa harap ninyo. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. At a month ago, nalalapitan ko na yung urn ni Pastor Malu. Can you imagine? This just a month ago. After 6 months, saka lang ako nakalapit doon sa urn. Kasi yung lalapit ako dyan, bumabagsak yung luha ko, iyak ako ng iyak. Hindi ko ma-contain yung aking damdamin. Kaya hindi ko malapitan yung urn. Pero a month ago, salamat sa Panginoon, the Lord healed whatever is this discouragement that He gave, that I had. So, tayo, kapag tayo nasa crisis, pakiramdam natin, eternal, parang wala nang katapusan. Pero yung mga small moment, sa Panginoon, small moment lang yun eh. Although sa atin hindi small moment, pero sa tingin ng Panginoon, small moment lang yan. Small moment lang yan kasi dyan sa small moment na yan, you will experience godly lessons. Marami ko ituturo sa iyo ng mga godly lessons, and then after that, I will give you abundant blessings and favors and future glory that I have prepared for you. So, yung mga crisis na nararanasan natin, pansamantala lang yan. Kasi gusto ni Lord, matuto ka dyan. Naintindihan niyo ba? Are you listening?
Hindi panghabang panahon yan. Yung mga crisis na yan is just one chapter in the pages of your book of life. Naintindihan niyo ba? Kapag ka ba nagbasa ka ng libro na yung bang chapter puro negative, hindi ba iba-ibang istorya yan eh. Yung crisis ng buhay natin, it's just one chapter in the pages of our book of life. Ang maganda dyan, kapag ikaw nasa Panginoon, after the crisis, there will be the favors and blessings that God will give you. Ang mahalaga, matutunan mo kung ano yung gustong ituro ng Panginoon sa iyo. Naintindihan niyo ba? Listen to me ha. Kapag ikaw nasa crisis ka, kapag yung problema ka, at sometimes, the Lord deliberately gives you crisis. Inilalagay ka talaga ni Lord sa crisis, kagaya ng ginawa ng Diyos sa Israel. Talagang ang Diyos ang nagpadala sa kanila sa Babylon kasi matitigas ang mga ulo nila. Sometimes, dahil matigas ang ulo natin, inilalagay tayo ni Lord sa isang crisis in order to teach us, in order to reform us, in order to transform us. Naintindihan niyo ba? Kasi kung hindi tayo dadaan dyan sa crisis na yan, hindi tayo matututo, hindi tayo mababago, at hindi natin mararanasan yung pagpapala ng Diyos. Are you listening? Amen? Palapakan nga natin ng Panginoon. So in life application, una, sing and rejoice even in the midst of difficult circumstances because what God has promised will come true. Matuto kang umawit sa Panginoon even if you are experiencing discouragements and trials and troubles, you learn to sing. You learn to sing even in the midst of difficult situations. Kahit sintunado ka, sa Lord, walang sintunado. Ang mahalaga, nasa tono yung puso mo. Amen. Pangalawa, enlarge your vision. Dream bigger. God will give you a bigger and brighter future. And that is our theme for the whole year. Bigger, braver, brighter. Naintindihan natin. Dream bigger. Alisin mo yung small mindset. Kasi gusto ng Panginoon, may malaking bagay na gustong ibigay ang Diyos sa iyo. Increase your capacity to receive. Okay? And about the ministry, as to the ministry, the Lord will add multitudes to the church. I am excited in this sermon because the Lord has spoken to me personally that God will add multitudes to our church in the coming years. Now, pangatlo, stretch your patience. More people, more patience. Kasi nga, maraming idadagdag si Lord sa buhay mo ng mga tao na i-bless ni Lord. Itong mga taong ito, sa pamamagitan mo, at din sa pamamagitan din ng church, thousands will come here. Kaya lang kailangan, we need to stretch our patience. Why? Because more people, more patience. Unbelievers and new believers will really stretch your faith. Hindi ba talagang nakaka-stretch ng faith yung ibang mga tao na nilalagay ng Panginoon sa buhay natin, di ba? Yung asawa mo, yung anak mo, yung disciple mo, talagang the Lord will stretch your faith when you pray for them. Naintindihan niyo yung gusto kong sabihin? Talagang mababanat talaga yung pananampalataya mo. Mababanat talaga yung pananalangin mo dahil dito yung mga pasaway na taong ito. Ako talagang banat na yung aking pananampalataya. Banat na parang gusto ko ng banatan talaga. Itong mga pasaway na to. Pero salamat sa Panginoon, pinipigil ako ni Lord at binabanat niya yung aking pananampalataya, yung aking pananalangin. Iniiyak ko talaga sa Panginoon. Iniluluhod ko talaga sa Panginoon yung mga matitigas sa mga ulo. Mga pasaway na talagang mga anak ng Diyos. So, the Lord you have to stretch your patience and your faith. Pang-apat, break your limitations. God wants you to remove self-imposed ceilings on what He can do in your life, finances, career, family, business, and personal ministry. Break your limitations. Ang sabi doon sa Bible,
Habaan ninyo yung panali, don't hold back, huwag mong lagyan ng limitasyon. So, ibig sabihin, break the limitations that you have put in your life. Kung sa palagay mo, Lord, hanggang dito lang ako, sa palagay mo lang yon. Pero sa Panginoon, hanggang doon ka dinadala ni Lord. Naintindihan niyo ba? Are you listening? Hindi ka lang within the four corners of your walls. Hindi ka lang within the four corners of this church. God wants to bring you farther. Naintindihan niyo? Break the limitations in your mind. Gusto ni Lord i-bless yung business mo. Gusto ni Lord i-bless yung pag-aaral mo. Hindi ka lang makagraduate. Gusto ni Lord maging cum laude ka. Naintindihan niyo ba? Hindi lang yung pagka-graduate mo, susweldo ka ng 20,000, 30,000. Hindi lang yon. Ang gusto ni Lord, sumweldo ka ng 100,000 and more. Naintindihan niyo ba? Yung business mo, hindi lang 10,000 a day ang kinikita mo. Gusto ni Lord, kumita ka 100,000 a day. Naintindihan niyo ba? Gusto ng Panginoon, hindi lang yung umattend ka lang ng church, pa-attend ka lang. God wants to break the limitations that you have put into your life. Gusto ni Lord magpagamit ka. Gusto ni Lord mag-evangelize, mag-disciple ka. Gusto ni Lord maraming tao ang mabless sa buhay mo. Are you listening? So, break your limitations. Yun ang gusto ng Panginoon. Alam niyo, I have made a faith projection, no? If the pastor, if I will disciple, about discipleship, if the pastor will disciple two believers, and it will be replicated every year. Tingnan nyo, halimbawa, kung mag-disciple ako ngayon, 2026, ng 2 tao lang, And then, itong 2 taong ito, sasabihin ko sa kanila, na-disciple ko na kayo ngayon taon, 2027, kayo naman na mag-disciple ng tiga-tigalawa. So, kung every year, mauulit yan, dala-dalawa, tingnan ninyo, no? Tingnan nyo to. So, every year yan, every year. Every year. Tingnan nyo kung ilan, nangaabutin hanggang 21 years from now. Tingnan niyo, after 21 years, dala-dalawa lang, taon-taon, look at the multiplication. There will be 2 million disciples in 21 years in our church. Naintindihan niyo ba? That's why the Lord is telling us, enlarge your capacity because I will give you 200,000 in 21 years. Kasi 10% ng 2 million is 200,000. Naintindihan niyo ba? Are you listening? So can you imagine, dala-dalawa lang, taon-taon, dala-dalawa lang, huwag ka nang maghangad ng 3, dala-dalawa lang, kung sino yung i-disciple ko na 2, sasabihin ko sa kanila, next year, mag-disciple din kayo ng tiga-tigalawa, at ganun din ang ipagawa ninyo, and look at what will happen after 21 years, we will have a minimum of 200,000 disciples in our church. Are you listening? Di ba? Very encouraging at nakakataba ng puso if you will imagine that by 2047, look at how many thousands of disciples that God can bring into our church. Naintindihan niyo ba? Now, in conclusion, look at Ephesians 3:20-21. Basahin natin. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to Him be the glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Ang gusto ko rito yung redundancy, breaking the grammatical principle, English principle. Di ba? Kung halimbawa, English teacher, sasabihin niya, wrong grammar. Kasi exceedingly, abundantly, above all, wrong grammar yan. Kung ipapacheck niyo yan sa grammar checker, sa AI, sasabihin niya, mali yan. Pero tingnan ninyo, intentional, sinabi ni Apostle Paul, ang Diyos, He can give you exceedingly, abundantly, above all that you can ask or think. Naintindihan niyo ba? Are you following? Sinasabi ni Apostol Pablo, sobra-sobra pa, higit pa sa kaya niyong ma-imagine ang kayang ibigay ng Diyos sa inyo. In Tagalog,
Ang sabi sa Tagalog, siya ay makagagawa ng pinakahigit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin. Sumakanyang kaluwalhatian sa iglesia sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa lahat ng salit-saling lahi, magpakailanman siya nawa. So tingnan ninyo, no, grabe. Pinakahigit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Yun ang kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Yun ang kayang ibigay ng Diyos sa atin. Are you listening? Are you listening? Ang Diyos natin hindi isang Diyos na mahirap. Ang ating Diyos ay hindi isang Diyos na walang kakayahan. Siya na lumikha ng langit at lupa, kaya niyang ibigay sa iyo ang pinakahigit sa lahat ng kayang isipin mo at yung kaya mong hingin sa Panginoon. Are you listening? So, higit pa sa kaya mong ma-imagine ang kayang ibigay sa iyo ng Diyos. That is what God can give you. Naintindihan natin. So, that's why, alisin mo yung maliit na pag-iisip. Kung ikaw discouraged ka ngayon, you are depressed, alisin mo yan. You rejoice. Why? Because the Lord will bless your life. Humanda ka dahil napakalaki ng pagpapalang ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Thank you, God. Salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Lord, enlarge our capacity. Enlarge our capacity to receive your enormous blessings. Remove our small mindset. Enlarge our capacity. Enlarge our capacity to receive your blessing. Higit pa sa kaya naming isipin. Higit pa sa aming imahinasyon ang kaya mong ibigay sa amin. Help us to rejoice. Help us to believe. And help us to receive your supernatural, enormous blessings. Thank you, God. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, purihin ang Diyos.